So short review lang tayo for the ENC MK18603WBSE and the ENC 867SE. Okay, so kaka-restock lang namin ito guys kanina. So ito lang yung dalawang dumating na unit. So for the ENC, wala pa tayong yung full or yung madamihang restock for the ENC. Pero madami tayong ENC ngayon, which is check nyo na lang doon sa Google Drive natin. Okay? So unahin na lang natin tong WBSE. So meron siyang 9.5 inches na front assembly with full TD markings. Lapit mo konti. Yan. So full metal to guys, yung front assembly niya. Ito yung flash hider niya. And then may kasama na ring front and rear sight to. Folding sights. Receiver is full metal with Colt markings. So metal na rin yung mga small parts niya like the selector, trigger, bolt release, working din. Metal na rin. Charging handle, ito. Dust cover. And then may swivel na rin siyang kasama for sling attachment. So for the internals guys, ENC internal parts to. Syempre ENC internal part, ENC brand eh. Okay? So naka-rotary type chamber siya. So naka-reinforce internal parts na to. So for the maximum spring na kaya nung stock internals, ang kaya niya is around 150. So yun yung na-try namin Okay? So kung hindi na kaya or kung susubukan nyo, yun na yung pinaka-maximum na kaya nung internal parts. So kung pero syempre mabilis na siguro yung wear and tear nun. Pero ako before may ENC ako na ginagamit ko rin sa laro na naka SP150, which is siguro nagamit ko rin siya ng mga around mga 12 games, mga ganun. Buong araw yun So ayun, kaya naman niya yung internal parts niya kaya ng SP140. Pero maximum na yun, mas mabilis na yung wear and tear nun. So mas malakas na spring, mas malakas na rate ng spring, syempre mas mabilis na yung wear and tear. Okay? So same with GBB. So yung GBB, sa totoo lang, pwede naman yung diba, usually ang naririnig nyo is bawal yung 14 kg. Actually, pwede naman siya, pero mas mabilis yung wear and tear niya. So kung okay kayo dun sa lakas ng 14 kg, nag-enjoy nyo naman yung lakas ng blowback, okay naman yung 14 kg. Pero syempre, huwag kang mag-expect na tatagal yung parts. Kasi mas mabilis na yung wear and tear nun, kasi mas malakas na yung pressure ng gas na ginagamit nyo. Okay? So for the rotary type, for the chamber, naka-rotary type chamber siya. Monte. So hindi ko nabanggit kanina, yung front and rear sights niya is fully adjustable. So na-adjust yan dito, yan. So eto, bago kayo mag-adjust ng sights, adjust nyo muna yung hub. So itong rotary type chamber na to, or chamber, ang use nito is magpa-spin cycle ng dito paano ba sasabihin niyan? Dito nilalaro yung BB. So parang nag-ano siya ng spin cycle dun sa BB para dumiretso. So pansinin niyo pag naka-zero to, like parang ganito. Yan, naka-zero yan. Pagka binaba mo ng onte, nag-ano na yung BB. Nagkakaroon na siya ng spin cycle, and then medyo tumataas na siya. So ang pinaka normal or dapat setting nung chamber is yung pumipitik sa dulo. Yun talaga yung isang straight, then pipitik sa dulo. So yun talaga yung pinaka kumbaga yung zero niya na. And then tsaka mo i-adjust yung hub, or kung mag-i-scope ka, tsaka mo i-adjust yung scope. Okay? So for the motor grip, naka KEC or Knights Armament na grip siya, pistol grip. Fully adjustable stock. So may numbering na yan, 5 positions. Depende sa kung saan ka komportable. So naka crane stock version 1.
And then yung battery compartment niya dito guys. Bababa mo to and then yan. So ito yung wiring. Naka silver wires na to. Naka Tamiya plug siya. So ito yung stock setting niya. So pag naka-ring stock yung unit guys, may kasama na siyang battery and charger. So itong model na to, may kasama na siyang battery and charger, stock battery and charger. Okay, so kung naghahanap kayo ng realistic unit, EEG unit, isa to sa mga ma-recommend ko sa inyo, si ENC 603 WBSE or any other ENC guys, may full marking sila. Okay? So ano pa yung kasama sa box ito bukod dun sa battery and charger? May kasama na ring grip. So KEC na grip, front grip. So itong specific unit, itong batch na to guys, may kasamang ano na piston body and piston head. So meron lang siyang metal spring guide nakasama. So for sure ang FPS nito is around 390. Kasi yung batch ng napansin ko yung batch ng may kasamang piston body set is 390 FPS lang out of the box. And then another na kasama is itong QD na silencer 7 inches. So itong specific na unit na to may kasamang suppressor. So quick detach yan or quick release. Ayan. Ganito yung itsura niya guys. Okay, so for the magazine, ang magazine niya is a 300 rounder P magazine. Di kamot. So kakamutin mo siya para makit yung bala. So 300 rounds to P mag. Okay, so bago natin siya i-test, pakita ko rin sa inyo itong isa. Ito si 867 ENC 867 SE. So ano rin siya, front assembly niya is metal din na receiver with Noveske markings. So kung mapapansin nyo rin, kung nakikita nyo, silver yung outer barrel niya, metal din. And then may KEC front and rear sights din siya. Same K603. And then yung markings niya guys, ito nakatakip. Pakita ko na rin sa inyo. Naku, napunit. So ito yung markings niya. Sorry hindi maayos yung pagkakapunit ko. Pero yun, ito yung markings niya guys. Lapit mo konti. So ito, nakikita nyo itong mga nakatape na to guys. May mga markings yan So complete din yung markings niya. Ito 300 BLK. And then yung charging handle niya is Noveske din, metal. Yung mga small parts niya like the selector, bolt release, working to, metal din, trigger metal. And then naka Noveske grip din, polymer. Naka swivel na rin, butterfly swivel. And then ang stock niya is ito. Okay. So unahin natin tong i-test. Itong unit na to guys, may kasama na rin palang suppressor. Ito. So around 6 inches na ito yung markings niya, sunband nakalagay. Ayan yung mga markings niya, lapit mo konti para makita. Yan. So itong unit na to may kasama din battery at saka charger out of the box. And then yung magazine niya is a 300 rounder metal camo type magazine. Okay, so test natin. Check natin kung ilang FPS. Ito palang unit na to, hindi to kasama dito sa batch na to. Kasi syempre nakuha namin sila ng sabay, pero hindi ibig sabihin nun is the same batch sila. So ito may kasama piston body at saka spring guide, ito wala. Okay, pero kaya check natin kung ilang FPS to. Okay, so test natin. Lapit mo konti. Yan, firing. 420, full auto. Yan, so 410 to 420 out of the box ng unit na to. So again,
ENC 867 SE black. Black lang, available lang in black. So usually dalawang kulay ito, isang color DE, two-tone, and itong color black. So test natin yung isa, check natin kung ilang FPS. Ito guys, yung may mga naka-suppressor na unit. Ang recommend ko dito na first upgrade nyo is the inner barrel. Bakit? Kasi itong mga ganitong unit, ito may kasamang suppressor tulad nito. So sayang kasi yung space pa nito na pwede naman nating i-extend yung inner barrel papunta dito. Kung plan yung hindi na tatanggalin na. So sayang, dagdag din sa FPS yun. Kung mag-extend ka siguro ng inner barrel sagad dito sa suppressor, kalabasan nito around 430 to 450 FPS. Sayang yung kulang yung inner barrel. So test natin to guys. Pero yun nga, usually yung batch ito na may piston body tsaka spring guide na kasama, mga nasa 390 lang. Diba? Ayun, nasa 390 FPS lang talaga. Okay, so ito isa pa. Usually na encounter namin na tanong, ito bang suppressor nakapagpatahimik ba siya? Ang sagot ko, pwedeng oo, pwedeng hindi. Kasi itong specific na suppressor na to, meron siyang foam sa loob. Pero hindi siya enough para mapatahimik yung unit kasi hindi siya sobrang ito yung foam mo. Hindi pa siya sobrang compressed dun sa loob. Kumbaga, may mga spacing pa dun sa loob na pwede pang lagyan ng foam. So kung ako mag-add pa ako ng foam, yung ginagamit sa pintura. Yun, yung brush. So yun pwedeng gamitin dito para medyo mapatahimik pa. Pero may mga unit kasi na na sobrang tahimik talaga. May mga na-encounter ako sa game site na sobrang tahimik talaga ng unit. Feeling ko doon sa tuning na yun doon sa internals. Pero yun, makaka-add din to ng pag-reduce dun sa sound na nilalabas ng AEG. Pero hindi siya totally 100% na mapapatahimik mo yung unit. Okay? So yun, again, 867 ENC Noveski guys, and ENC tanggalin natin ang battery. 603 WBSE MK18. So check nyo to sa Google Drive, mamaya ipopost ko na to.